Tayo po ay natitikon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na yumao ay pagkalooban niya ng awa at kanina. Panginoong Jesucristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at pagtinag. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahimpay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kapila. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan naman ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na yumao, patawarin ng kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Edna na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling. Kakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, may hatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupot, pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana sinabi ko'y may dalat may sulat, at ito ay magawang sa buong aklat. At sa bato'y mayukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong dinatutulog ang aking tagapagligtas, na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos ng maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay magnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita, na sariling mga mata di na sino mamiba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo po ng aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Kung iyong lingkod, huwag mo nang sabukin, batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas sa aking nagunita, at naalala ang iyong ginawa. Sa aking sipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin na taas sa kamay. Parang tuyong lupa, ang diwa ko muhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman po ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyong pagtiwala, na kung umagay ipagugunita.
Iyang pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw na aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ang lahat ko'y magsitayo bilang pagpapahalaga sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng malitirhan. Kapag naroon na ako at ipaghanda na kayo ng malitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupot, pakinggan natin ang homilya. Ang pamilya po namin ni Father Aren ay taus-pusong nakikiramay sa mga naiwan, sa asawa, kay Tio Inoy, sa kanyang mga anak, kay Nanay Luming, sa mga kapatid ni Tia Edna, sa lahat ng nagmamahal. Tanggapin po ninyo ang aming lubos na pakikiramay. Bago pa man mag-chat sa akin ang ninang, Mili, ay talaga namang hindi maaaring hindi ako magmimisa o pupunta sa paglilibing. Ang tawag ko po kay Tia Edna, hindi Tia, Ninang din. Ano po, sa pagkatanda ko po, nung ako po ay hindi pa napasok ng seminaryo, nung ako po ay itinalagang lektor sa parokya, ay may ninang po iyon. Parang ang Ninang Edna ang tumayo na ninang po doon sa aking paglilektor. Ako'y bata pa noon, mag-graduate lang ng high school doon sa parokya. Kaya ang tawag ko kay Tia Edna ay hindi Tia, kundi Ninang Edna. At pwede ko siguro masabi ngayon na sa pagkahaba-haba man ng prosesyon, kasimbahan din ang tuloy. Pero gusto kong baguhin yon. Pagkahaba-haba man ng prosesyon at paglalakbay dito sa lupa, sa langit din ang tuloy. Kung matatandaan po ninyong lahat, si Ninang Edna po ay dumaan sa isang malubhang karamdaman din. Matagal na, bagong pare pa po ako noon. Tanda ko po nung nabigyan ko siya ng huling sakramento, ang tawag po ay huling sakramento na, doon sa ospital ng Peter Paul, bago siya dalhin doon sa Maynila, sa Chinese General Hospital, nang akala natin noon, si Ninang Edna ay iiwanan na tayo. Pero may plano ang Diyos, hindi pa oras. Kaya ako'y naniniwala din talaga doon sa sinasabi ng iba, pag oras mo na, oras mo na. Pag sinabi ng Panginoon, time's up, ay di tapos na. Natapos na ang iyong misyon, natapos na ang iyong paglalakbay dito sa lupa, panahon na para umuwi
doon sa Ama. Sapagkat sa totoo naman, hindi naman talaga dito sa lupa ang tunay nating hantungan. Hindi dito sa lupa ang tunay nating destinasyon, ang final destination natin. Ang final destination natin ay doon sa buhay na walang hanggan. At masasabi ko po na yung ibinigay na bonus kay Ninang Edna sa pagkatapos niyang magkaroon ng karamdaman, siguro more than 10 years ago, ay ginugol ni Tia Edna, kailanman ay hindi siya nakalimot sa Panginoon. Kailanman ay hindi nakalimot magpasalamat sa biyaya ng buhay ay pinagkaloob sa Kanya. Lagi ko po siyang nakikitang sumisimba. Hindi po yan pagkaaraw ng linggo. No po, talagang alam ko na nadoon ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa Kanya ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung tutuusin, sasabihin natin ngayon, ay natapos na. Hindi po tapos, sapagkat hindi naman po natatapos ang buhay ng tao. Ito po yung konsolasyon at gusto kong dito tayo humugot ng pag-asa na wala pong kamatayan. Ang meron lamang po ay buhay. Sapagkat ang kamatayan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y muling mabuhay. Wala nang kamandag at kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng tao. Kaya ang inaakala natin na katapusan ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ay hindi katapusan, kundi pagsilang sa panibagong buhay, pagpapasimula ng panibagong buhay. At ako po'y naniniwala na ang ninang ay makakapiling ng buong may kapal, sapagkat ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos ay kanyang nagampanan ng lubos. Ang misyon niya sa pamilya, naging mabuting asawa, naging mabuting ina sa kanyang mga anak. At yun kailanman ay hindi maaaring makaligtaan at hindi maalaala ng Diyos. Pag nakatayo na siya doon sa pintuan ng langit, at sigurado akong papapasukin siya ng ating Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na kapatid, bagaman tayo ay nalulungkot, bagaman tayo ay nagdadalamhati ngayon, pero meron din pong dahilan para tayo ay magsaya. Huwag matatapos ang ating buhay, ang pagkakataon ito sa kalungkutan, sapagkat binibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong pag-asa sa pamamagitan ng paniniwala natin sa buhay na walang hanggan. Di nga po bagat sinasabi na pag may namatay, sabihin, ay, siya ay sumakabilang buhay na. Doon po sa salitang sumakabilang buhay, taglay po yung pananampalataya natin na merong buhay na walang hanggan. Merong buhay tayong tatawirin pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Kaya nga po, ako po hindi bumabati ng condolence sa mga namamatay, sa mga kamag-anak ng namamatay. But rather, I just say congratulations. Bakit congratulations? Parang pag gumagraduate lang, commencement exercise. Congratulations sapagkat ang buhay ni Ninang Edna sa langit ay magpapasimulan. Ang buhay ng Edna, doon kapiling ang Diyos, ay magpapasimulan. Hindi nga bagat yun ang isang pinakamasarap na buhay, ang makapiling natin ang Diyos. Yun yung hinahangad natin na makaharap natin ang Diyos ng mukhaan, harapan. At yun ay makakamtan na ng ating kapatid na si Ninang Edna. Kaya mga minamahal na kapatid, nandun po yung pag-asa natin. Hindi naman po natatapos ang buhay ng ating kapatid, kundi nagsimula ang panibagong buhay sa Kanya. Kaya siguro isang paalala din sa atin habang may panahon, sapagkat hindi naman lahat ay bibigyan ng Diyos ng panahon na sasabihin minsan ay magbago. Hanggat kaya nating baguhin ngayon ang buhay natin, baguhin na natin. Hanggat kaya natin gumawa ng mabuti, gumawa na tayo ng mabuti sa kapwa. Hanggang kaya natin magpatawad na tayo ngayon. Sapagkat hindi natin alam ang buhay ng tao.
maaaring yung papakitaan mo ng pagmamahal na ipinagpapabukas mo ay baka mawala na. O baka naman yung patatawarin mo bukas ay mawawala na. O baka ikaw ang mawala. Kaya habang may panahon, sabi nga doon sa kanta, minsan lamang tayo dadaan sa buhay na ito. Kaya kung ano man ang mabuting maaari natin magawa ngayon, ay gawin natin ngayong araw na ito. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na kung meron pang mga kasalanang nagawa ang ating kapatid, nawa ito ay patawarin ng Panginoon at tuluyan ng aniyang makamit ang ipinangakong buhay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Halina at manalangin ng buong panalangin sa Diyos sa mga makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating pong itutugon, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyaga ng aming kapatid na si Edna, sa kanya'y pinalangin ng buhay na walang hanggan. Naway umanin ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Dalangin natin siya sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat na namatay ng maasang muling mabubuhay ay malulunduang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Dalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat na sa nila ay nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Dalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gatin pala ng Panginoon ng ating mga kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Dalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama naming mapagkalinga ay pagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po at dadaan na tayo sa pag-aalay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sakbay na niyang banal. Ama namin lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Edna, iniluloob namin kanya nawang makaharap sa paghuhukom ang iyong mawaing anak na siyang nilinis ng may hapag. Pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaligay. itaas Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan, kami ngayon namamatay sa iyo, bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ang napahito mo, anak, na siyang nagmula sa pilay ay nagpalakad at naghirap, may salamat. Ang lahat po ay magsinuod. Ama naming banal, ikaw ang pumanang ka ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, ginawa niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Piniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami inubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melvin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Edna na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinsinisang esposo, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan kayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming hinahanapihan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maaari na pong magsiupo at ihanda ang sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon. Maaari na din pong pumila sa gitna mga nagnanais na tumanggap ng banal na komunyon. Pwede na po. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabawang pagsasalo sa banal na biging. Ipagkaloob mong si Edna ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay sa pamagitan na rin ng anak mong mahal. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Edna, pag-uulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw. At umasa tayo magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan.
Mga anghel, mga banal na nang nasa kalangitan, mali kayo at samahan. Ang ilaw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Si Kristo mag-aakay sa kanlungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang ilaw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan, kailanman pagkabiti ng may kapal. Ang ilaw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Edna na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pagpabayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at dala ng kanyang kahinaan. Manalili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw nga sa piling kanawa ng buong may kapal, ang pagpapala ng Diyos ay pagulin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso magkikitang muli tayo, samahan ka ng mga santo, kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. O Diyos, Ikaw ang nakihana, loob ko'y Ikaw ang aming pangalan ko. Walang iba na lupa sa lubig ng iyong Ika'y ang mahasal sa loob